Kamusta po kayo ulit? Welcome to our next adventure. Pupunta na po tayo sa Samarkand. Andito na kami sa train station dito sa Tashkent. Yung train namin is ito. And this one is the bullet train. So 3 hours po yung, I think 3 hours yung biyahe natin, Tashkent to Samarkand. So pwede kayong mag-train, pwede kayong mag-plane, pwede kayong mag-ride ng bus or taxi. Depende na lang kung ano yung gusto nyo. Pero pinili namin ang train. So yung train ticket namin is around $20 each. And second class. So meron silang first class, second class, and meron din silang regular. So yung pinili namin second class kasi okay naman yung upuan. Medyo mainit nga lang sa loob, so we are wondering kung may aircon ba mamaya. For sure naman may aircon. Kasi hindi mo naman ma-open yung bintana nito yata. So let's see kung ano mangyayari. Nasa loob na si Papa Dib, lumabas lang ako kasi medyo gusto ko sana mag-CR, kaso nga lang malayo yung CR and hindi natin pwedeng gamitin yung CR dito sa train habang hindi po siya umaandar. Kasi sabi nila, pwede kang gumamit ng CR pag umaandar kasi sa baba siya nalalaglag. Yun yata yun. Pero, iba sa Europe. Sa Europe kasi, like sa train station nila, makikita mo talaga na may mga tissue sa mismong dinadaanan ng train. Yung parang ito, is train station. Tapos ang daming dumi, makikita mo talaga yung tissue. Pero dito wala akong makita. So I guess, their rules is, don't use the bathroom while still, like yung train is nakapark. So pwede mo siyang gamitin pag umaandar. And then doon malalaglag yung mga anik-anik mo, parang gano'n. So I think, aalis na kami. Hindi ko lang alam. So let's go inside. It's already 8:13. And, hello. Kamusta? Kamusta? Okay lang. Mabuti. Mabuti. Saan ba tayo? This side or this side? Wait. Okay, this side. Nagtagalog si Kuya. Wait lang, parang nasa mali akong upuan. Oh, okay. Wait lang, saan si Papa Dib? Hala, nasa mali yata akong pinasok. Mali yata yung pinasukan ko. Ay, ayun pala si Papa Dib. Oh, here. So, ito yung mga upuan. Excuse me. Ayan, kita nyo. Okay naman yung upuan. Sabi ni Papa Dave, daw siya? Is it comfy, love? May naiirita na po kasi naiinitan na siya. Mainit naman talaga. But, ganun talaga ang life. Ganun ang pagta-travel. Okay. Ay, kukunin ko pala yung laptop ko kasi plano kong mag-edit ng vlog dito sa train. I-edit ko yung vlog natin dito sa Tashkent. And by the way pala, mga kalalabs, yung aking vlog from Almaty, naputol siya. Hindi ko alam kung i-re-upload ko or hayaan ko na lang siya kasi naputol siya by the end of my vlog. So if ever kung nagwa-wonder kayo kung ano yung sinasabi ko dun sa dulo, I'm just talking about kung ano yung experience namin sa Almaty, kung gaano namin siya kagusto. Ay, ako gustong-gusto ko ang Almaty kasi siya, nature siya, and maraming restaurant, and mura din. So, I think yun yung mga sinabi ko dun sa dulo. But anyway, thank you sa panonood ng Almaty vlog ko. Kung na-enjoy nyo, please comment down below. And kung napanood nyo siya, anong part ng Almaty vlog ko yung favorite nyo. So, yun lang. Maraming salamat po ulit. Okay, we will wait for the train to leave. And then, check natin kung ano yung view na makikita natin. Okay, let's do a train tour. Okay. Which place do you want to see? I do want to show is the kitchen. Ito po yung kitchen nila. Hindi ko alam kung ano to. Pero kitchen yan. Kitchen siguro ng worker. And this is Papa Dave's room. Charan! May pa-room. Where's the bathroom, love? It's locked. Is this locked? Yeah. Oh, okay. Because it's just a hole in the train, so it goes on the tracks. Yeah, I was telling them so earlier. If you want to on the tracks, but here's your water and your soup. Water and soup. Meron silang dito. Pwede kang is it working though? Oh, it's not. So it doesn't have, it's a fake This news. one does fakes. It does soup. Soup. Chicken soup. Chicken, It's free. chicken soup and cold drink. Oo. Oops. Wala, hindi na nag-work.
Kaloka. Okay. Paalam, Tashkent. Thank you so much. Okay, we are moving. And, hindi naman pala siya, mainit kasi tinurn on na nila yung aircon. Nag-alala si Mama dito. Bye-bye, Tashkent. Finally, andito na tayo sa summer camp, mga kalalabs. Take tayo ng Yandex. And by the way, you need to be careful here, mga kalalabs, no? Kasi merong mga mag-offer ng taxi sa inyo. So, much better na pag pumunta kayo ng Uzbekistan, kahit saan dito sa Uzbekistan, kailangan meron kayong Yandex. Para kayo na lang yung mag-book ng ride nyo papunta sa hotel nyo. Kasi marami pong dito. Mag-o-offer ng taxi, ganon. Pero syempre, mas mahal siya. So, yung Yandex kasi mura lang. Pero kung wala kayong Yandex, mayayari kayo sa sa price ng mga taxi nila. Okay, we are going to book our Yandex and then we will go to our hotel. Tingnan nyo yung nila, train station nila dito. Mas malaki siya kaysa sa Tashkent. No, we're good, thank you. So maraming sa inyo dito mag-a-ask kung gusto niyo ba taxi, ganyan. Okay, let's book our ride. Maganda rin dito sa nila, train station nila, malinis. And this is souvenirs. Okay, we have to go. Wow, that's a Samarkand mas. Welcome to Samarkand. Mainit, mainit, mainit. Nakasakay na tayo sa car, mga kalalabs. Ang daming mga tourists, tapos ang daming mga nag-aabang ng mga taxi driver. Nag-o-offer sila ng mga tawag dito, mga tour. And dapat talaga meron kayong app ng Yandex kasi mas mura siya. Yung mga nag-aabang dyan na mag-o-offer ng taxi, mahal. Like, tatagain kayo. Siyempre, alam niyo na yan, pag touristy place, tatagain talaga kayo sa prices ng mga especially sa ride. Oh, it's really hot, right, love? You okay? Oh, yeah. Yeah. And it was a good train ride, mga kalalabs. I think it's more than 3 hours. Supposed to be like 3 hours, pero lang, siguro na late or something like that. But it's okay. At least we're here. Hello, hello, Samarkand. Finally, hotel na tayo. I wonder if they will let us check in right away. Tingnan nyo naman itong hotel na ito, mga kayals. Lobby pa lang, Wow, bango naman dito. Nice. Tingnan nyo ito, mga kalalabs. Naglalaro ba kayo ng chess? Wow, souvenirs. Ito yung gusto kong bilhin, Ito yung holder ng incense, mga kalalabs. Ito ba yun? Ganda, no? May yata sila. Water. Ay, cookies ba to? Cookies. May water kaya. And look at this one, mga kalalabs. Mga camel.
Magkano yung price? Oh, mura lang siya. Wow, so beautiful. Tingnan niyo naman yung pagong. Kita niyo ba yan? Oh, I like this one. Ito oh. Gusto ko yan. Pasalubong. Oh, that's nice. Hanap ako ng glass at inom tayo ng tubig. Gutoms na mi. At saka yung cookies nila, wala naman silang pang pangkuha. Ano to, kinakamay ng ganyan lang. Yung gutom na gutom ka na, no? Parang gusto mo na lang, lamutakin. Ito. Gutom na ako, alas 12 na kasi. And tingnan nyo to mga kalalabs. Ito yung gusto kong bilhin. Ay, parang hindi ito, pero merong ganyan. Yung parang siya, ito oh. Traditional dress. This is beautiful. Magkano ka be? 220 itong ganito. Oh, 220 yung lang belt. So that is around $20 or something. Tama ba ako? 650 yung ganyan. Okay din yung prices. Not bad. Baka mas mura dito kaysa sa sa Tashkent. Okay. Ipapa-check-in na kaya kami. Si Papa Dib na lang yung kasi every hotel namin dito sa Tashkent. Kahit sa Almaty, kahit saan yung mga pinunta namin, China, ganyan. Sinosurrender namin hindi naman sinosurrender, binibigyan namin yung passport namin. 2. Sa Pinas kasi isa lang kung sino lang yung nakapangalan doon sa reservation or booking, I mean. Alam niyo yun? Sila lang yung kailangan ng ID or passport or something like that. Pero dito, China, tsaka sa Almaty, kinukuha nila yung passport. Like, check nila, 2. Oh! Wow. Beautiful view of the lobby. It's really nice though. Kind of like the Singapore one. Turn on the lights. Okay. Whoa. What a big bed. Whoa! That's a view, love. You got a pool? We have a view. Whoa, what a nice view. It's very smart. I like that they put the green there because some hotels they just keep it like a big ugly black roof and they It's the actually same at Almaty, remember? Yeah. Ah, that's our view, mga kalalabs. We got the big flag. Comfy ba ang bed? Oh, malambot ang bed. Oh, look at that. They have like English, German, Russian. Let's check the bathroom. Taran! The marvelous bathroom. Doon sa last na namin, hotel namin sa Tashkent, wala silang conditioner. Buti dito meron. Grabe naman yun. Ang mahal-mahal, wala silang conditioner. Hand wash, body lotion, diba? Tapos ito yung mga, syempre, yung mga alam niyo na yan. Toothbrush, shower cap. What is this one? Oh, yung pang ng kuko. Pang linis ng kuko. Toilet bowl, of course. Anong laman ng dito? Meron ba silang iron? Kasi sometimes wala silang iron. Taran! Meron sila. Yes. And then, meron silang kiluhan. I-weigh natin yung sarili natin dahil sobrang sarap kumain sa Tashkent. Dami namin nakain doon. Ganda ng park nila dito, mga kalalas. Doon, tsaka dito. Lunch muna kami ni Papa Dave, mga kalalabs. Actually, it's already 1:30 or something. Wala kaming kain.
Kumain lang kami kanina ng breakfast, banana, tsaka coffee. And now, we are going to try to find our coffee shop, have lunch. And then, is this the one? Oh, okay. Ang bilis lang. 5 minutes away from our hotel. There is the restaurant with matcha. Matcha man. Name is Boulevard. Okay. What are you having, love? Burger. Burger na naman po siya. And this is mine. Breakfast. 2 eggs, beef pastrami, tomatoes, and bread. Hindi ko alam kung ano yung nasa ilalim. But, anyway, kain lang kami, mga kalalabs. Kain po. Ganda ng pa-background natin, mga kalalabs. Oh. Daming Christmas tree. Kulang na lang mayroong mga decoration yan na mga ilaw-ilaw at saka yung mga borloloy ng Christmas tree. Anyway, it's already 5:41. It's time to explore Samarkand. So, first na stop natin is we are going to Shan Izinda. So, meron silang dyan, mga kalalabs. May pa-light show sila. And then, yung ibang mga mas na pupuntahan natin will be tomorrow. Kasi yung iba is pang umaga talaga siya. Mas maganda siya sa umaga. Ito, maganda din siya sa umaga, pero maganda din siya sa gabi. So, hindi kasi kami nag-explore kanina after kami nag-lunch. Nag-ano lang talaga kami, nag-lunch. And then, after that, bumalik dito sa hotel, nagpahinga. Natulog. So, andito na yung aming car papunta doon sa ating first place na pupuntahan. Why he passed us? Oh my God. He's gonna turn around, I think. Christmas tree. Pasko na dito. Tingnan nyo, may snow. Snow talaga, no joke lang. Okay. Hello. Let's go explore Samarkand. Nandito na tayo, mga kalalabs. Hindi pa tayo nakakapasok, pero sobrang sobrang nakaka-amaze lang na makapunta ka dito. Tapos makikita mo yung mga mas na ganito. Sobrang ganda. Umpisa pa lang to, yung pupuntahan pa natin yung mga susunod, mas maganda siya. Hindi pa din tayo nakakapasok, no? As you can see, maraming tao, maraming tourist ang pumapasok dyan. Wow, looks so beautiful. Nasa loob na tayo, mga kalalas. Before pala kayo pumasok dito, may bayad po. So, ang binayad namin is 16 Canadian dollars for 2. So, may bayad siya. Tell them about this mosque, love. So all these mausoleums that we're looking into are all related to the great Amir Timur. Amir Timur is a hero of the stands. He conquered the area and he kind of built the nations like they were today, maybe 700 years ago. And some of these are his brother's sisters, some of his wives, and many mausoleums. Around us, over there, behind us, you can see a regular graveyard. And over there would be maybe regular people. But these ones, these great mausoleums, which are huge, are basically, instead of tombstones, they get A beautiful their own mausoleum. Yeah, mausoleum. So, ito yung libingan ng mga importanteng tao. Yung mga taong nagsakripisyo or something like that. So, anyway, wala akong masabi kasi mga kalalabs, sobrang na-amaze ako sa mga nakikita ko. As you can see naman sa background natin. Like, tinititigan ko lang talaga siya. Like, sobrang ganda. Like, alam mo yun? Like, wala ko talaga masabi. Oh my gosh. Like, you should come here in Samarkand as well.
So, dito sa Samarkand, I think you need a lot of time, like maybe 3 days. Kasi sa Tashkent, kunting ano lang, like 1 day okay na doon. So, sabi nila, dito, you need to stay here for 3 days to finish all the mass na ano, mas kasi yung iba mas malaki pa dito eh. So, hindi ko alam kung ito yung pinakamaliit, pero ito yung inuna namin ni Papa Dave kasi ito yung pinaka, I think malayo or something like that. And yung mas malapit sa amin is yung pinakamalaki pa. So, yeah. Look at that. Mga nakapaligid. Like, oh, sobrang, na-speechless. Na-speechless ako. Oh my gosh. Mahirap mag-take ng picture kasi ang daming tao. Every time na magpi-picture ka, dadaan sila. Pero that's okay kasi at least meron akong video. And may mas malaki pa dito na mas. Ando doon sa may ano. Hindi ko lang siya ma-zoom ng bongga sa camera kasi walang masyadong zoom to. Like dito sa ate lang, pakita ko sa inyo yung view. Kita nyo yon. For sure maganda rin doon. Na ng gabi at hindi na ako masyado nakapag-vlog mga kalalabs. Pasensya naman. So after dun sa mass, sumakay kami ng Yandex. Punta kami sa Blues Bar or Blues Cafe na tawag. Restaurant yon. And then, yun yung first na restaurant na gustong-gustong kainan ni Papa Dave or gusto niyang pagtambayan. Kasi, alam niyo yun, merong live band, mga ganon. But then, pagdating namin doon, walang available na table. Gusto nila, meron silang available na table pero doon sa madilim, tapos amoy sigarilyo na restaurant. And then umupo kami saglit and then umalis na lang kami kasi parang hindi namin feel yung restaurant. Sobrang dilim. So, nagtingin-tingin kami habang naghihintay kami ng Yandex, tingin-tingin kami ng restaurant. Sabi ko, saan kaya tayo kakain? So, nakita namin yung Green Bear na restaurant. And doon kami kumain. And luckily, doon kami kumain kasi masarap yung pagkain. Like, nag-order kami ng sausage na may salad. And then we ordered Greek salad. And then, nag-order din kami ng kebab, beef kebab. And it's really good. And napakamura lang. Sobrang mura ng pagkain. Yung naka-anim na drinks kami. So ako, ang ininom ko lang, mojito na walang alcohol. Kasi ayoko talaga ng alcohol. Hindi talaga kami friendship niyan. Hindi talaga ako umiinom. Mapainom mo ako sometimes, pero hindi talaga. Papa Dave, uminom siya, naka-3 drink siya. Tapos, like, 1 bottled water. Ako rin 1 bottled water. So, parang 6 drinks. Tapos yung pagkain namin, sobrang mura. Like, 40 something or like $47 or something like that, yung binayad namin. So, dito sa Samarkand, mura siya. Like, lahat ng pupuntahan mo, kahit saan mura. Hindi ka magsisisi pag pumunta ka dito. But then, hindi siya ganun kalaki sa Tashkent. Dito, ang talagang pinupuntahan is yung mga mass. So, hindi rin kami nakapunta doon sa, sa isang mass na merong light show. Hindi na kami pumunta doon kasi it's already like around 8:30 p.m. Nakarating kami doon sa restaurant na kinainan namin kanina. Sabi namin, bukas na lang. So, we will do the, like, the full tour, the whole day tour. DIY siya, do it yourself. Kami lang ni Papa Dave. Pero again, mga kalabs, diba nabanggit ko sa inyo kanina, it's better siguro kung gusto nyo na malaman yung history ng mga mass na pupuntahan nyo dito sa Samarkand. You can, book a tour guide kasi mas may explain sa inyo yun properly. So, yung tulad nung kanina, yung pinuntahan nating mass, it's a mausoleum. So, libingan ng mga, importanteng tao. Nakaka-goosebump yung, pagpasok mo pa lang parang feeling mo something like, alam mo yun, it's
It's not that big, mas, pero it's magical. It's really beautiful. Right, lab? Where? The one that we went earlier. The, mausoleum, right? Exactly. Yeah, it's really nice. Lot of photo-ops. Yeah. So, yun yung mga pinupuntahan dito sa Samarkand. And meron pang iba, I think bazaar, yung mga yun. And ano pa ba? Siyempre pagkain. People is nice here, mga kalalabs. Wala kayong magiging problema sa Uzbekistan pagdating sa mga nakatira dito. Kahit sa Tashkent, mabait sila. Wala kang may experience na parang, alam mo yun, and safe. Safe siya. Kasi after kaming kumain ni Papa Dib, naglakad kami. 30 minutes yun. So, it's very safe here. And, yun lang yung napansin ko. Ano pa ba yung mga napansin ko na gusto kong i-share sa inyo? Okay, pagdating sa yun nga, mura siya. Samarkand, mas mura siya kaysa sa Tashkent. And then, about naman sa safety, nasabi ko na sa inyo yung safety, okay siya. Maglakad-lakad kayo dyan, safe kayo. Walang problema. Pero sa sasakyan, yung mga driver, nung sa Tashkent, kakagulat sila mag-drive. Like, alam mo yun? Like, basta nakakagulat sila mag-drive. And then, most of the time, pag nakatry kayong sumakay sa sasakyan, sa Yandex or sa taxi, lahat na nasakyan namin, halos lahat based on our experience, yung yung seatbelt nila, hindi gumagana. Madalas wala kang makikitang seatbelt doon sa back seat ng car. Yun yung napansin namin. And then, pag hindi rin sila gumagamit madalas ng aircon. So, meron kasi silang choices sa Yandex. Like regular, or gusto mo ng mas high-end, mga ganun. Siguro yun yung mga ang pinipili namin is yung second ng regular. Pero kahit kung kahit sa dalawang yon, hindi pa rin sila gumagamit ng aircon. So, yeah, dun sa car aircon, mainit pag pero pagdating naman ng hapon, gabi, malamig na, wala kayong magiging problema pag gusto nyo ba masyal ng mga gabi-gabi or hapon. It's all good. As long as like 5:30 p.m. ganyan. Wala lang kayo lumabas ng mga 12 till like 4 p.m. kasi sobrang init talaga. So, ayun. Ano pa ba yung mga gusto kong i-share? Yung mga tao, mababait sila. Pero pag tinitigan ka, conscious ako. Kasi tinititigan talaga ako, B. Like, kahit wala kang camera, basta dadaan ka sa harapan nila, tititigan ka nila na parang, ba't ako tinititigan ng ganun? Parang, like, naka-conscious ako. Sabi ko, huwag niyo akong titigan ng ganyan. And then, next naman is yung sigarilyo. Yun yung problema dito. Kasi kahit sa loob ng restaurant, naninigarilyo sila. Aircon yan naninigarilyo sila. Madalas nyong mafe-feel na pagpasok nyo pa lang sa restaurant, maaamoy nyo na may amoy sigarilyo. So, yun yung napansin ko. Dito sa Samarkand. Pero doon sa Tashkent, hindi ko naman napansin yung ganun. Dito lang, medyo mahilig silang manigarilyo dito. And uminom, kasi sa Tashkent, walang masyadong nagbibenta ng alak doon sa restaurant. Puros cocktail na no alcohol. Mocktail siya. And dito, kahit saan ka pumunta, marami kang alak or pwede kang uminom ng alak. But then, they said, pag iinom ka daw ng alak dito, you need to pay using your Visa or credit card. Kasi, I think check nila kung Muslim ka ba o hindi. Kasi, di ba, gusto nilang i-track siguro kung ka ba, Muslim ka ba or hindi. Bakit ka umiinom ng alak, parang ganun. Yun yung yun lang yung narinig ko. Pero, yun nga. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo. But anyway, I'll be ending my vlog here, mga kalalabs. Yun na po yung ating vlog. Sana po ay na-enjoy nyo yung pakunting pasilip sa sa mass. Kasi isa pa lang yung napuntahan natin. I don't really know what to do tomorrow. Si Papa Dib yung nagpa-plan yan. Kasi, tatanungin niya lang ako. Pero ang masusunod, yung sa kanya pa rin. So, sabi ko sa kanya, yung sayo na lang i-plan mo. Kung may sabihin ko naman, wag na kasi ganito, ganyan. Siyempre, 'di ba? Hindi naman siya makikinig sa suggestion ko. So, B, ikaw na lang bahala. Kaya kung mapapansin niyo, sabi ko, ay si Papa Di, alam niya siya na lang bahala. Sunod-sunod na lang ako. Pero meron yung time na ayoko lumabas kasi ang init. So,
susunod naman siya sa akin, mag-agree siya. Pero yung mga plan ng pupuntahan, like, sanga-sanga siya, yung parang dito, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, ito na lang kasi mas maganda. Pero ganito, ganyan. O sa baba, nagtanong ka pa sa akin, di ba? Pasaway din. So, yeah. Anyway, I'll be ending my vlog. Maraming salamat po sa panonood ng vlog. Panoorin nyo na lang yung susunod na vlog kasi yung full tour natin dito sa Samarkand. So, maraming salamat po ulit sa panonood. See you on our next vlog. Good night from Samarkand. Bye-bye. Love you all.